kanina, bebe. Wala pa po. Wala pa rin. Araw-araw ikaw ang hanap ko, laging laman ng aking isipan. Di ko mapigilan ang mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Wala na akong hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, pagkat sa piling mo'y sadyang wagas. Nang ako'y manganib kay Yahweh dumaing, dininig niya ako sa aking dalangin. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin, sapat ang tulong niya sa akin. Di ko mapigilan ang magpangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin, sapat ang tulong niya sa atin. Wala nang hahanapin pa, pagkat pag-ibig mo'y wagas. Wala nang hahanapin pa. Thank you, Lord. Good morning, Jesus! Magandang umaga, mga kapatid. Happy weekend po sa atin lahat. Napakaganda ng umaga natin. Medyo malamig. Pero mamaya, lalamigin kami. Kayo hindi. Sa pupuntahan namin. Thank you, Lord. Ano? Ayan, magandang umaga sa mga kapatiran po natin na nagbabiyahe pa sa oras na ito. Ingatan po kayo ni Lord hanggang sa makarating po kayo sa inyong pupuntahan sa destinasyon ninyo. At sa mga kapatiran po natin na araw-araw po natin kasama, welcome back po. Sa mga bago lamang at ngayon lamang po, nakakapanood at nakakapakinig ng ating pong Good Morning Jesus, welcome po sa inyong lahat. At good morning din po, or good afternoon, or good evening sa mga kapatiran po natin sa iba't ibang dako ng daigdig na araw-araw po nating kasama sa ating Good Morning Jesus. Lalong-lalo na po yung ating mga taga-Comfy, Illinois, yun pong ating mga kapatiran sa San Jose, Sister Olivia, Sister Siling, Sister Nida, yan, yun pong ating mga kasama lagi. Sa California, Sister Nida Ugalde, saan yung pinsan mo? Ano siya, nasa Hong Kong siya. Ay,
Nasa Canada. At yung mga kapatid natin na nasa Hong Kong, na si Sister Eds Cabral at si Sister Tess Mercado. At yung ating kapatid na nasa China, na si Sister Crisbel Miranda. Sa California, si Sister Christy Milanyo. Si Bill Allen. Sa Australia, si Ate Mayet. Si Brother Tom. Si Kathleen. Si JR. At saka si... Sister Deli. Ayan, oo, Sister Deli. JR at saka si Marie, yun pala, iniisip ko. Yung mag-asawa, oo, hiniwalay ko pa yung asawa. Baka may nakalimutan ako. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. Yung sa Italy na si Sister Vicky Alanggilan at saka si Sister Belen. Oo. At welcome back. Finally, nakauwi po na si Sister Waning sa Raos na galing po ng Israel, di ba? Last week pa dapat siya, kaya lang medyo nagkaabirya yata siya sa airport ng Israel dahil tumaas yata daw yung temperature eh. Kaya na-delay. So finally, kagabi, ka-message ko siya, nakauwi na at nasa Marriott siya ngayon. Oh, Marriott Hotel. Quarantine lang naman. Okay. Oo. So sabi ko kay Sister Waning, enjoy nyo muna yung blessing na yan at napakamahal ng hotel na yan. Yan. Welcome back po, Sister Waning. Sa lahat po ng ating mga kapatiran din na nasa Japan at nasa Korea. Si Sister Cory, Sister Gina, Sister Marisa Uichi, si Ara, Sister Rachel na nasa Japan din. Korea, si Ep at saka si Joris. O yan. All over the world, ano mga kapatid. Thank you, Lord. Ayan. Ngayong araw po na ito, nasa pang-pito na po tayo sa ating blessed na tao, yung ating VOTD. Pero bago ang lahat, hilingin muna natin kay Sister Jen na mag-opening prayer muna tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, muli, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ipinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat po sa magandang panahon, sa masarap na pagtulog, sa malakas na pangangatawan at sa pagkain na aming kinakain. Maraming salamat, Lord, sa hangin, sa oxygen na binibigay niyo na libre. Napakadaming ipagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Tunay nga na kayo'y dakila, banal, Panginoon, at makapangyarihan. Unang-una sa lahat, Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa naming kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa. Lord, pakalinisin niyo po kami ng inyong banal na dugo at wala po kaming magagawa kung wala kayo, Panginoon. At ngayon po sa umagang ito, Lord, pangunahan po kami ng inyong Espiritu Santo, Lord, ang mga magsasalita, Lord, double portion of your anointing upang sa ganun ang mga makikinig po ay ma-edify at ma-encourage, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. At para po sa ating VOTD ngayon, sa Matthew chapter 5 pa rin tayo, pero today tayo ay nasa verse 9. At ito po ay bibigay ng ating kapatid na si Sister Sally. Good morning, Jesus, at good morning sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. Kanina po kasi, nangingiti po ako ba nagsasalita sa Teria. Yung po kasing birthday, hindi ko na-send. Ngayon lang po ako nagsisend. Nawala yung peace ko. Peace pa naman po yung pag-aaralan. So, dali-dali po. Na-send ko naman po agad yung mga birthday today. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, dito po tayo sa Mateo 5:9. Okay, umpisa ko po sa Tagalog. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Sa English po, Matthew 5:9, Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Kung mapapansin po natin mga kapatid, yung mga pag-aaral po natin, di po ba umpisa doon sa Blessed are the poor in spirit. Di po ba? Blessed are those who mourn. Blessed are those who hunger and thirst. Blessed are the merciful. Yung panghuli kahapon, yung blessed are the pure in heart. Ito yung yung kumbaga sa inside, yung sa iyong kalooban mo, yun yung gagawin mo.
Pero this time, ito palang, blessed are the peacemaker, for they shall be called children of God, ay ito yung gagawin mo sa iyong kapwa. So it is isang task. Yes. Naku, galing talaga. Thank you, Lord. Yun na nga po yung nakasulat ko dito, Pastor. Kanina inside. Ngayon po, is outside pa nga po nilagay ko eh. So thank you, Lord. So ito yung gagawin natin. So, kanina nga po, pag nagmumuni-muni din ako, totoo yung sabi ni Sister Ria, sabi niya gano'n, mahirap gawin talaga itong mga lahat ng ito. Pero dahil sa grasya ng Diyos sa ating lahat, kasi kung mapapansin nyo, umupo ang Diyos at nakinig yung mga disipulo niya. Ibig sabihin po, merong gustong iparating ang Diyos sa ating lahat na talagang kailangan ito ang ating maging, sabi nga, beatitude, di po ba, na maging ating kaugalian. So, dito po makikita din po natin mga kapatid na yung bakit kailangan tayong maging peacemaker. Kasi ibig pong sabihin, may conflict. Meron talagang aayusin ka. Pero bago po ako pumunta doon, ay kunin ko po muna itong, sorry po. Kunin ko muna si Mike. Okay, ito po. Sabi po dito yung a blessed person. Di ba sabi doon, blessed are the peacemaker. Sino nga ba yung blessed person? Sabi po dito, you have the joy and happiness of God in your life. So iba-iba po yung mga naririnig natin na meaning ng blessed. So ang tao doon palang blessed person ay meron kang kagalakan at kaligayahan sa iyong buhay. Oo nga naman, ang taong blessed, subukan mo kahit na ang daming pagsubok, pero nakakangiti at nasasabi pa rin niyang mabuti ang Diyos. Oo nga rin naman, subukan mo yung taong blessed, kahit na mahirap yan, pero parang tingnan mo siya, parang ang yaman-yaman ng dating niya kasi sa kanya, hindi nagkukulang ang Diyos. So yung mga taong blessed na sabi nga dito, the joy and happiness of God is in your life, is in our lives, mga kapatid. So yung peacemaker naman po, mga kapatid, sabi dito, is someone who reconciles people with God and with one another. So siya po yung nagre-reconcile, and his aim is to make peace. Talagang i-aim niya na talagang magkaroon ng kapayapaan. So it is an action to promote harmony. Natuwa po ako dito kasi yung peacemaker, para din po pala yung para kang nagtuturo ng music, ng choir. Na di ba pagka ang tinuturuan mo baba, yung isa sumasalungat, yung isa sobrang baba, yung isa sobrang taas. Pag pinakinggan mo siya, parang may conflict, parang magulo yung awitan. Pero pagka naituro yung tamang tono sa kanila at sinunod din naman ng mga natinuturuan, di ba pag pinakinggan mo, ang ganda ng harmony. So ang peacemaker, nagki-create din ito ng harmony. Katulad din sa buhay ng mga Kristiyano. Kapag ka ikaw ay peacemaker, ang kini-create nito ay harmony pala sa buhay nung ginagawaran mo ng kapayapaan. So, meron po dito mga kapatid, tingnan muna natin ang meaning ng peacemaker. Ito, pinatanong ko nga ito kay Taria kung ano nga ba itong meaning ng peacemaker. So, ang Greek word po nito mga kapatid ay, wait po Jen, ano nga ito, Jen? Poyos. Irenopoyos. Yan. Yun po ang Greek word ng peacemaker. Alam niyo, nakakatuwa. Sabi po dito, promoter and founder of peace. So, grabe pala, ang Kristiyano, promoter po pala tayo ng peace. Siyempre, peace po ito, peace coming from God. Kasi minsan may mga tao pala tari na sige, for the sake of peace, magbati na kayo. Para bang pipiliin mo lang na, sige, mag-ayos kayo dahil sa peace, pero hindi. Yung peace na ito ay yung peace na nanggagaling sa salita ng Diyos. Yung naranasan din mismo natin itong kapayapaang ito.
So, meron nga rin po akong nakita dito mga kapatid, no, na sa Kristiyano po, bago tayo mag-alay ng ating mga handog, sa Matthew 5 po ito 23 to 24, sabi doon, di ba, bago ka mag-alay ng iyong handog, ay makipagkasundo ka muna dun sa taong nakasamaan mo ng loob. Alam nyo, meron pong isang sitwasyon sa buhay ko na maliit na bagay lang po to. Pero dahil unang-una nga kasi para maging peacemaker ka, una, you have the peace that comes from God. Pangalawa, ikaw mismo, naranasan mo ito na nagkaroon ka rin ng conflict sa buhay mo, then pinasok mo yung kapayapaan mula sa Diyos, pwede mo ngayong i-share pwede mong sabihin na ikaw ay peacemaker. One time po, isang madaling araw, di po ba may batas dito, may rule kami dito na yung pagtatapon ng basura ay kailangan po ay gabi. One time po, nagtapon ako ng 4:30 ng basura, tari. Si Brother Terry pala, gising na. Sabi niya, sa gabi ang tapon ng basura, hindi sa umaga. Di ko pinansin. Alam niyo, ginawa ko, iniwanan ko pa rin doon. Yung time na yun, pag uwi ko, magdadasal na ako kay Lord. Di ako makapag-pray kasi wala akong peace kasi meron akong ginawang mali. Alam niyo yung ginawa ko, hindi mo na ako nagdasal. Bumaba ako, sabi ko, Brother Terry, kukunin ko. Ewan kung natatanda ni Brother Terry yun. Kunin ko na, tago ko na lang muna sa kwarto ko. Tapos noon, doon pa lang ako nakapag-pray kasi ayos na agad yung puso ko. So, mahirap kasing maging peacemaker ka kung ikaw mismo sa sarili mo ay wala kang kapayapaan sa puso mo. Kaya dito, makikita natin na yung peacemaker po, ay ito po yung sabi nga dito, hindi lang ito you will make a choice, kundi you will aim, talagang you will make peace. Gagawa ka talaga ng kapayapaan. Mimitiin mo talaga na, di ba sabi nga sa mga pag-aaral natin, deliberately. Gawin natin talaga, sadyain natin kasi dito tayo tinawag ng Panginoon, no, to be a peacemaker. So, ano ba ang magiging reward? Kasi may reward Ibang klase talaga pong ating Panginoon. May reward. Ang sabi po doon, you will be called sons or children of God. Pero tingnan din po natin muna mga kapatid, minsan sa bahay natin, tayo ba yung nagiging cause para magkaroon ng peace o tayo minsan yung nagkukos ng trouble? So, napakaganda pala na umpisahan din natin sa pamilya natin na pagka may mga maliliit na conflict, maliit na bagay lang, minsan, parang inaayunan mo pa kasi, kawawa naman kasi dapat yun ang dapat ganito sila. Hindi, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos sa sitwasyong yun, yun ang sabihin natin. Kasi pag hindi, sasabihin mo, dapat nga ganun sila, dapat nga ganun. So, wala na tayo, magkakagulo-gulo na tayo. So, salamat sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Sabi kasi, mapalad or blessed is the man or the person who is peacemaker, yung talagang, ikaw yung peacemaker. Ibang klase to. Parang kumbaga sa tinapay, bread maker. Gagawa ka talaga. Hindi yung hihintayin mo na pagka meron ng sitwasyon na hindi tama, tsaka ka palang makikipag-ayos. Kundi ikaw mismo, habang hindi pa dumadating yung sitwasyon na yon, tingnan mo sa sarili mo, magiging tama ba kung ito yung gagawin ko? Makakatulong ba to sa aming relasyon? So, last po mga kapatid. Sa Romans 12:18 yun. Oo, thank you Lord. Sinabi mo, Praise the Lord. Do everything possible on your part to live in peace with everybody. Amen, amen, amen. So, meron pa rin po dito, totoo nga po dito. Pero itong tandaan ba natin ang peace originates from God. So, ang pinagmulan po ng kapayapaan ay ang ating Panginoon, mga kapatid So, thank you Lord. So, sabi nga dito, they will be called the children of God. Ano ba yung sinasabi sa 2 Corinthians 13:11? Sabi po dito, Dear brothers and sisters, I close my letter with these last words. Be joyful. Grow to maturity, encourage each other, live in harmony and peace. Then the God of love and peace will be with you. So, salamat sa Diyos kasi
Napakaganda na pagka talagang ginawa natin ito na i-aim natin to make peace, gawin natin ito na may magkaroon tayo, na maging peacemaker tayo. Kasama natin, sabi nga dito, they will be called the children of God. Amen. Thank you, Lord. Ayan, napakaliwanag po So, are you a peacemaker or a troublemaker? At hindi po ang pinag-uusapan dito ay ang mga peace lovers. Ang pinag-uusapan po rito, peacemakers. Kasi yung mga peace lovers, mahal lang nilang kapayapaan pero wala naman po silang ginagawa. Sabi ni Sister Sally, being a peacemaker involves action. Meron po tayong gagawin. Hindi lang po natin minamahal. Willing ka to get into conflicts of people para ayusin sila. So, isa po yun, mga kapatid. Kaya, wag po tayong peace lovers lamang, maging peacemakers tayo. At yun nga po, yung sinabi ko kaninang Romans 12:18, napaka-importante nun. Do everything. Hindi po sinabi dong do something. Do everything possible on your part. Hindi po sinabi sa part nung iba, on your part, to live in peace with everybody. Ayan. Thank you, Lord. So, meron na lang po tayong isang natitira bukas, mga kapatid, at abangan po natin. Dahil yung topic natin bukas, ito yung pinakamahirap. Pero, ito yung pinakasigurado na mangyayari sa atin lahat. Oo, persecution. Na ayaw ng mga tao. Pero ang totoo po, maraming dalang pagpapala ang persecution. Okay. Sa araw po na ito, ang atin pong memory verse ay nasa Lamentations 3:22 to 23. Kantayin nga natin Tagalog. Dakilang Oo, yung Tagalog naman. Tagalog. Dakilang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago. Di nagbabago. Katapatan niya'y walang hanggan. Walang hanggan. Tuwing umaga, ito'y bago. Bago. Laging bago. Bago. Dakilang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago. O, diba? Ending lang ang lagi na abang ako dyan. Thank you, Lord, sa Lamentations 3:22 to 23. Nakakatatlong awitin na tayo sa ating mga memory verse of the week. Kaya mga kapatid, madali na po yang alala. Oo. Ngayon, syempre may mga birthday kahit nakalimutan ni Sister Sally kanina. Oo nga, kanina sabi ko, masyadong defensive ang ate kasi nakakalimot. Oo. Okay. Para po sa ating mga kapatiran na may birthday ngayon, napakagandang araw to celebrate your special day, mga kapatid. Okay, ang ating mga may birthday po ay Siyempre, si Minister Andy Magadia. Asan si Minister Andy? Happy birthday, Minister Andy. May handa ka. Makikihanda ka. Siya nga pala, wag po kayong aalis at meron po tayong mga kapatiran na makakasama sa araw na ito. Oo. Birthday din ngayon ni Sister Charisma Jane Natalia ng Mendez. Birthday din ngayon ni Sister Shinette and Brother Ferdy Montiel. Birthday din ni sister ni Sister Angie sa Tomango na si Sister Lydia. Happy 79th birthday po, Sister Lydia. Birthday din ngayon, Beb, ni Christian Bartolome. Oh, birthday pala ni Bunso ngayon. Thank you, Lord. Happy birthday, Ichan! At happy birthday po sa inyong lahat. Awitan naman natin ang ating mga kapatiran na may birthday. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday.
Kantaan nga natin sila ng isang Ah, bagsak. sige nga, isang bagsak. Sige, dali. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Oh, yan din. Ending lang din ang inaabangan ko doon. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat. At para po sa ating new song of the week. Yan. May mga nagpadala na ba uli ng video? Naggagawa pa lang. Ang tagal niyong gumawa, mga kapatid. Isang linggo niyo nang kinuha yun, ah. Ayan. Hindi naman madali talaga. Pero, hoping po, kasi weekends na po ngayon, mga kapatid, padala niyo na po yung inyong mga video songs. Kasi last week pa naman kayo kumuha ng mga, ano yun? -1. Ano nangyari? Okay. Ang saya nyo eh. Thank you, Lord. Ayan, okay. Nawala ako. New song pala. Padala na po ninyo dahil next week kayo na po ang kakanta ng 3 nating awitin na i-review dapat. 3 awitin for this month. Kayo po ang aawit nun. Kasi pag di po kayo nagpadala ng video, ay kakantahin po namin lahat dito. Gusto po namin na kumanta. Si Brother Don? Okay. Si Brother Don pala. Brother Don! Manalig ka o puso ko, no? Okay, yan. Magpadala na po kayo ng video nyo. At para po sa ating new song for this week. Sister Jen, ikaw nga mag-intro para hindi naman sayang yung ano mo dyan. Ayan mga kapatid, para po sa ating new song for this week, ito po ay kinompose ni Brother Jeff Borja at inarrange ni Brother SJ and Brother Arnold Pangilinan. Yan, panoorin po natin ang Kasama Kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako makangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. Yahweh, tunay kang maaasahan. O
ang kanyang pangalan. Magandang umaga, Comfy Family. At meron tayong kapatiran na nandito at kasama natin sa gawain. Welcome natin, Brother Bricks, yung ating mga kapatiran. Yan, sa loob, yan. Good morning po, Lord, at sa lahat ng mga kapatid natin nandito ngayon sa studio ng Kumpi. At saka sa lahat ng membro po natin sa buong bansa po, alam po natin na marami po tayong mga kapatiran na lagi pong sumusubaybay po sa Good Morning Jesus. Thank you, Lord po. Ayan, Sister Josibeth. Ayan, yung yan, pipindutin lang, yan. Hello. Good morning. Una po sa lahat, good morning kay Jesus. Salamat po sa Comfy Family, sa pangalawang pagpunta namin dito. Alam namin si Lord lang ang nakakaalam. Si Lord lang din po ang nagbibigay ng lakas. So, blessed na blessed po kami at napasama kami sa Comfy Family. Kaya, thank you, Lord po. Amen. Ayan, thank you Lord. Alam niyo po, si Brother Bricks po kasi ay kararating lamang 2 weeks ago. Tama ba, Brother Bricks? Almost 1 month na po. Almost 1 month na ba? Kasi alam nyo, siya po ay isang seaman. At nakakatuwa, kasi itong alis niya na to, supposed to be, ay kasama siya. Natatandaan ko, Brother Bricks sasayaw ka dapat dun sa anniversary natin sa Taguig, hindi ba? Day before ba? Day before, umalis siya. Pwede siyang sumayaw ngayon. Hindi siya nakasayaw noon. Ay, napakatagal nung praktisa na yon. Oh. Sabi ko, doon sa pa naman sa mga lalaki, siya pa naman ang pambato ko doon. Tapos tinawag siya ng kumpanya day before umalis, ano? Pero thank you Lord at nandito ngayon ang ating kapatid. Amen. Hallelujah. Magsi-share na siya agad, Beb? Gusto mong interviewin muna natin? Oo. Brother Bix, ilagay mo naman yung mic mo. Yan. Kamusta ba yung biyahe ng barko na pandemic? Meron ba kayong, ano ba yung mga bagay-bagay na naranasan mo na pandemic pero bumabiyahe kayo? Ano ba yung para bagang exciting ba? Ano ba? Dangerous ba? Ano ba yung... Ito po, Yeah. Pastor. Kasi po nung time ng bago mag-lockdown po, di ba nga po nababalita nga na nung sa China ang pinanggalingan po nung ating COVID-19. So sa kanila po nang galing yung parang pinaka-highest na case ng COVID. Tapos ganun nga po, kasi nga po galing po kasi kami ng wheat duck, ang ibig sabihin po nag-repair kami doon sa Spain. Nung umalis po kami doon, nagbiyahe po kami kasi ang biyahe po namin is Spain, France, tapos Italy, tapos yung West Africa nga po. Yun na nga po, nung nakaisang ikot po kami kasi yung ikot po kasi namin halos 40 days ang isang biyahe namin from home port to Lato, yung sa biyahe ng barko. Nung time po na yan pong nabalitaan na yung Italy, di ba po, yun po yung sikan Na madami. na dumami yung cases. Yan po, ano naman po siguro nga, dahil po sa pananalig sa Diyos, yung sa amin naman po, bali, parang normal lang kasi nga po, yun na nga po, yung time na first, bago po nga mag-lockdown, nagkaubusan pa nga pa ng mask, yung face mask. Kahit nga sa barko, minsan nakikipag-away pa kami doon sa third mate kasi nga siya po yung assigned doon sa medical. Brother Briggs, marami pa kayong Pilipino doon sa barko? Opo, Pastor. Bali 26 po kasi kami na crew. The rest lang po yun 7 o 9 na Italiano. Tapos the rest po sa 26 puro Pilipino na Ay, po. very good. Buti naman, officer ka na. Opo, officer pa ako doon. Bali ako nga lang po yung isang official doon sa deck. Kaya nga po, minsan nga po yung
mga tao minsan, siyempre na sa amin nga yung ano sa mga ganito na pag in case na may mga problema, sa amin po ay binabato. Lalo na po, ako lang mag-isa ng official doon sa taas. Pero ano naman po, yung sa engine department naman po, halos full crew, yung engine cadet lang po yung isa na Italiano. Kaya po, mayroon mas senior pa sa amin doon dahil yung chief engineer, Pilipino rin po. Oo. So, majority tayo doon, ha? Opo. Mahirap bang kamusta naman yung ating mga kapwa Pilipino doon pagka sa mga biyahe-biyahe? Alam ko, meron kang binibigay sa si Lord na pinanghahawakan mo, na-apply ba yan doon? Sa takbuhan, yung James Camo, 317 ba yan? You remember? Yung... Pero ako po, pastor, kasi yung kumbaga, ako naman kasi minsan hindi rin po masyado akong yung ngayon nga lang din po ako pastor, nagkakaroon ng mga word of God. Pero ganun nga po, yung mga natututunan din po natin dito sa ating itong gawain na natin na ito, lagi rin po ako nananalig sa Diyos. Totoo nga po, talagang hindi po tayo pinapabayaan ni Lord kahit nga po sa Africa nga po, yung sabi ko nga kay Pastor kanina, minsan nga po sabi ko, Pastor, yung Africa, meron daw delikadong area, Somalia ba yun? Ay, dinadaanan nyo ba yun? Hindi. Ay, yung sa Somalia po, Pastor, hindi po dito po sa may bandang Middle East yun. Yung sa Nigeria po ang napakadelikado, Pastor. Nigeria Opo, pala. yung dito sa may yung isang basta may sa may Nigeria, Pastor, yung sa may Nigeria diyan po, ang marami po kasing pirata diyan. Pag nakahuli po kasi sila ng mga crew, minsan pag may nakakaano sila, yun nga po, mga mas matindi pa diyan, Pastor, kaysa doon sa Somalia. Talagang pag nakakahuli sila, pag di kanila tinubos ng company, talagang pinapatay nila minsan, Pastor. Naku, talaga palang ang mga may bahay dito pala. Talagang yung todo panalangin, Diyos, Sister Josephette. Pagka nasa biyahe pala si Brother Bricks, yung kumakabog-kabog pala, pag sa biyahe, Sister. Opo, kasi every time na magsasabi siya sa akin na, May, pag-pray mo ako. Okay, pray tayo. Yun po, talagang ang prayer po ay talagang, siya po yung lakas lang. Kaya sa Lord ka lang po kakapit. Yun lang po lagi ang pinanghahawakan namin ni husband, ni brother husband, simula po nung kami ay magsimula. Amen. Ayan. Alam niyo po, bago naligtas sa pandemic si Brother Bricks sa kanyang buong biyahe, pero nitong bago siya umuwi, ay meron namang isang pagsubok na dumating sa inyo, hindi ba, Sister Josephette? Opo. Na si Sister Josephette, umiyak ng umiyak kay Lord. Ayan. Pwede bang i-share nyo yon kung ano yon? Husband, ikaw na. Brother Bricks. Susundan kita. Oo, sige. Si Brother Bricks daw muna kasi may nangyari sa kanya. Hindi nga siya nagka-COVID pero may iba nga po. naman. Kaya nga po, kasi nga nung nandun po kasi ako sa yung sa Senegal na nga, yung sa papunta ng, yung sa airport na, kumain po kasi ako doon ng yung yung tawagin nila dito sa atin yung parang torch po, Pastor, yung parang torch yung, nga tawag nun? Shawarma. Ganon, shawarma. Ako, paborito ko yung shawarma. Pero hindi ka naman po, Pastor, alam kung yun talagang dahilan, no? Tapos nung nasa airplane na po ako, yun na nga po, nagka-LBM po ako, ilang beses na po akong pabalik-balik po sa CR. And then nung nandun po kami, dahil nga po madaling araw dumating kami ng Dubai, parang 19 hours yung stopover dyan sa Dubai, yung tagal. Kaya nga po yung time na yun, parang pinapakiramdaman ko rin kasi nga po, laging sumasakit yung tiyan ko, parang sabi ko, baka mamaya maparehas ako nung, kasi mayroon na po kayong history nung time na 3 years ago yata, nagkaroon ako ng ganito dito, tinitiis ko lang po, ngayon hindi ko na makaya saka kung sinabi kay ni sister wife nga,
dinala niya ako sa ospital, namimilipit na po ako ng sakit ng tiyan. Kaya po, nung sinabi ko sa kanya, yun parang sobra yung pag-aalala niya sa akin. Oh, akala kasi nila, Symptoms ata kasi yun ng COVID, yun ng hindi, tatae. actually hindi yun yung kanyang pinag-alala. Ang akala niya, bumalik yung dating sakit ni Brother Briggs nung na-hospital siya sa Pilipinas, wala siya dito. Nasa ibang bansa, wala si Sister Josephette na magdadala sa ospital. Kaya, mabuti na lamang po, ito si Sister Josephette, ngayong pandemic, ay napakaganda ng ginawa nito sa kanya spiritually. Kasi, ikaw nang mag-share, Sister Josephette, kung ano ang nangyari sa'yo ngayong pandemic. Sige po. Magbabasa muna po ako ng words ko. Baka makalimutan ko si Lord pag hindi ko nabasa to. Sa 1 Pedro 1:3, pasalamatan natin ng Diyos at sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Mula sa libingan at ito ay nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. So, nakakatuwa nga po si Lord kasi matagal na po ako sa ganitong gawain since 1994 pa, nung nasa Philly State pa po ako. Although as Katoliko, isa lang naman po yung Diyos natin na pinaglilingkuran. So, bagamat itong words of God, napakabuti po nito kasi itong oras ng pandemic, sabi nga po natin, papuri pa sa salamat kasi bakit po papurit pa sa salamat? Kilala ko na ang Diyos, pero hindi ko po siya lubusan yung aking pagkatao. So, itong pandemic na to, nalaman ko yung aking pagkatao. Sabi ko nga po, start ng pandemic, kilala po ako ng tao na layas. Kumbaga, wala po, hindi po ako marunong mag-stay ng bahay. Nag-i-stay lang po ako siguro gabi na. So, papurit pa sa salamat kasi po, 2 weeks parang hindi mo alam kung anong gagawin. Sabi nga po ni Sister Ria, sobrang linis nga ng bahay ko kasi nga po wala akong ginawa kundi maglinis. Pero binigay sa akin ni Lord one time, siguro pinagod ako ni Lord, mahiga ka anak, hawak ko po yung cellphone ko. Binuksan ko yung cellphone ko, una kong pinabasa sa akin ni Lord, buong kawikaan. So, nakakatuwa si Lord kasi po yung kawikaan po pala, nandun po pala lahat ng pagkatao ko. So, natuto po ako magbasa ng mga mensahe ng Panginoon. Sabi ko nga po, minsan sa conclusion, napakahirap po palang magpastor at saka lahat po ata ang hirap ng ginagawa nyo. So, ang hirap pong bigyan inside. So, natutunan ko po, minsan sasabihin ko pa sa mga kako-sister, pa-check nga po kung tama, pero hindi ko pala, akin po pala yung conclusion na yun. Kaya natutuwa po ko kay Lord kasi nga, nung makilala ko si Lord, natuto na po ako magbasa ngayon ng Bible. Tapos si husband po, pinipilit ko din po siya na laging inside, pag hindi sa'yo, pag wala ka na, ibigay mo sa iba para at least mabasa nila kung makukuha nila yung inside mo ng salita ng mensahe ng Panginoon. Napakapalad po. Kung tayo po ay mananatiling makakapagbasa ng mensahe ng Panginoon at isa sa puso, isip, at talagang nandun po yung pagtuturo na ituturo po sa atin kung ano ba tayo at sino po ba tayo at sino po bang nagmamahal sa atin. Thank you, Lord. Amen. Alam nyo, lately lang po ay nagkaroon din tong si Sister Josephette ng problema. Pati sa pamilya. Ayan. Medyo alam ko lahat yung mga nangyayari dito dahil may yung sharing yan. Pero ang nakakatuwa nga po, itong pandemic na to, iniready siya spiritually ng Panginoon sa mga mangyayari pala, pati sa family niya. At ngayon, ang pinaka-goal po niya, kasi yung trabaho, workaholic po kasi to dahil she came from a very humble beginning. At
yung sipag din niya at syempre yung gabay ng Panginoon sa kanya. Kaya may mga blessing naman siya na ine-enjoy ngayon. Ngayon, ang pinaka goal niya po ay madala ang mga angkan niya papunta kay Lord. Kaya maya to, yaya ng yaya dati, pwede po bang mag-outreach tayo ng Mauban? Kahit anong okasyon, tineturn niya into a prayer meeting. Oh, yung Mauban sa Quezon. Apo. Alam nyo, mga kapatid, kung si sister ay workaholic, ano ngayon ang tawag doon sa spiritual holic? Kasi, di ba si Juniper, narinig namin yung patotoo mo, yung nag-share ka. Ewan ko kung narinig no. Sino mas matanda? Ako po, ate po ako. Siya. So, narinig mo yung sharing ni Apo. Juniper? Ah, Oh, Nathan. May Iba yun, magkaiba kapangalan. yun. Hindi, iba naman to. Oo, magkaiba. Si Jonathan, ano yan, magaling magmaneho. Biro mo, ang dala-dala niya yung mahabang trailer, tapos pag pinarada niya, at yun ang nagiging kabuhayan ni Jonathan. Pero meron isang kapatid, si Sister Josephine, siya daw ang pinakamaganda. Nasa Saudi po yung si Oo, Joanne. kita mo, kabisado. Meron daw siyang, nakausap ko to eh. Nung dalaga daw siya, meron siyang kamukhang artista. Sino yung kamukha daw niya? Ay, baka po si Anjanette yun, si Joanne na. Si Joanne, nandun sa... Oo. Hindi ko kilala kung sino pong kamukha ng artista. Oo, nakikinig ba siya ngayon? Oo. Ang sabi niya, kamukha daw niya si Pia Moran. Hindi nila kilala yon, Sister Josephine. Ikaw nga, hindi mo rin kilala eh. Kasi senior na ako eh. Kasi payat siya dati. Oo. Si Mami, kamusta? Ayan, nanonood si Nanay Amor ng Mauban. Hi, Mother. Sabi ko, manood kayo. Oo. So, papurit pa sa salamat din po sa Panginoon kasi po, yun nga po, na positive COVID ang nanay. So, Negative okay na na ngayon. po. Oo. Okay na po siya. Siyempre po, may mga taong nanguhusga. Doon po kasi ako nagagalit. Kaya, thank you kay Lord kasi pinapatawad na rin po namin yung mga tao kung sino man yun. So, talagang, lang tayo, kapit lang tayo sa Panginoon. So far, ayun po, parang, yung goal ko, talagang nilalapit ko po sa Panginoon yung aking buong pamilya. Kasi, sabi ko nga sa kanila, minsan po sabi ko, anong gusto nyo? Pera o Diyos? Talaga pong pinipilit ko sila na matutunan nilang lumapit sa Panginoon na kagaya po kasi namin ni husband. So, ang buhay po kasi namin, ikikukan ko lang po, sa triangle. So, yung triangle kasi, tatlo, ulo, and then side by side. So, sa triangle po kasi, ang Diyos yung nasa taas namin. Amen. Pangalawa po, yung side namin, yung family. And then yung pangatlo, yung sa kanan po, yun yung parang pangkabuhayan, nagtatrabaho ka. So, yung inside po, yung nasa sa loob na gusto mong madala at matulungan lahat ng tao, kung sino man sila, handa kang tumulong kung ano man yung mga taong nangangailangan sa inyong buhay. Kaya po, wala po kaming pwedeng ipagmalaki ni husband kung hindi yung mga salita ng mensahe ng Panginoon. Kasi po, talagang yung pinag-aaralan nga natin, Sister Ria na bless. Buong bless po yan nasa amin. Kaya talagang salamat sa Panginoon kasi nandyan po kami sa bless eh. Kaya sabi ko, ang laging gumagawa ng matutuwid ay talagang Alam mo, pinagpapala sister, ako. yung sineshare mo ngayon, di ba sabi mo sa 1 Peter chapter 1 verse 3, gusto mong basahin ko sa pinakamalapit na translation. Pa ilang beses mong inuulit, babasahin ko ha. Tingnan, pakinggan. Apo. Ito yung sabi mo. Kasi wala ka nang minimithi o ninanasa na ang mga angkan mo ay madala kay Lord. I believe and I hope na ganyan din tayo, mga fellow Christians. Ito ang sabi. Ilang beses niya inuulit. 1 Peter 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who, according to His
abundant mercy has begotten us again to a living hope. Kasi sabi mo, yung pag-asa. So ang ating pag-asa kay Lord ay living, buhay na pag-asa. Hindi ito patay, ito'y active. Hindi ito probable. Kaya yung kanyang pag-asa na yung kanyang mga anak o yung kanyang mga angkan ay madala kay Lord, yun yung kanyang living hope. I know that would be your goal also na yung ating mga angkan ay madala kay Lord. Living hope. Ayan. Amen. Thank you, Lord. Gusto ko sanang malaman, si Brother Briggs, ikaw ba, Brother Briggs, ay napunta sa ganitong gawain dahil kay Sister Josibeth? O before pa kayong nagkakilala, meron ka ng ganito? Wala po. Kasi sa totoo lang po, ako po ay Methodist. Opo. Okay. Pero nung nakilala ko na si Sister Wife, yun na nga po, yung sa tita niya pa dati, parang Christian din, pero yun nga po, yun na nga, sabi nga ni Sister Wife na ang Kumpi family kasi mahirap, mayaman ka man, yung pante-pante ang tingin nila at saka nagdadamayan po. Kaya yung kumbaga yung parang iba yung nararamdaman mo dito kaysa sa mga experience natin sa ibang gawain, ganitong gawain po. Brother Briggs, tanong ko lang, ano ang pinaka na nagawa sa'yo ng yung napunta ka sa ganitong gawain? Ano yung pinaka nagbago sa buhay mo na nagbago talaga siya simula nung natagpuan ka ni Lord? Thank you, Lord po. Ang number one po kasi yung dati po kasi mainitin po ang ulo ko pag kunting bagay lang po. Pero nung nakilala ko na po yung ating Panginoong Hesus, yung nakokontrol ko na po yung sarili ko at saka isa pa po, yung iba rin po pala pag yung nakakabasa ka na ng Word of God. Kasi nga po dati, kahit nga po yung chapter, verse na hindi ko po alam yan. Sa totoo lang po. Pero sa ngayon po, thank you kay Lord kasi nga po, malaki pong pagbabago talaga sa akin. Kasi nga po, iba po talaga pala pag yung mayroon ka ng pinanghawakan na salita ng Diyos kasi nga po, imbis na, kumbaga parang, for example po, mayroon ka, lalo na po lahat naman tayo, mga driver, di ba sa kalsada, marami pong mga pasaway, di ba po? Pero, minsan, hindi mo pa rin mapigilan ang sarili, pero, mas okay na ngayon kasi kahit paano nakakapagtimpi ka na kahit na gusto mo nang magalit, pero yung maunguna lagi yung salita ng Diyos na nababasa mo po. Ganun lang po. Thank you po. Oo nga, tama. Pares tayo Mainitin din ulo ko sa kalye. Pagka may mga pasaway na na mga nagda-drive. Pero ay naku talaga naman, brother. Salamat na lang po talaga nga at meron tayong Word of God. Minsan parang gusto mo nang pumatol pero maaalala mo bigla kung ano yung sinasabi ng Word of God Nasa yan James 3:17, yung being considerate. Yung sa Santiago mo, yung word mo, Santiago 3:17. Yan, sige. Mukhang yan yung sineshare mo na binigay. Santiago 3:17. Opo, ito, babasahin ko po yung binigay ni Lord na Word of God po. Ito po ang sabi sa Santiago 3:17, ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Opo, kasi nga po, di ba nga po, yung ang Diyos nga, di ba nga po, ang tingin niya sa atin na mga anak niya, di ba nga po pantay-pantay, wala naman pong mahirap, walang mayaman. Ganun din po ang gusto ng Ama natin
na nasa itaas yung sa atin din ng mga anak niya, ang tingin din natin sa ating kapwa, pantay-pantay din, wala ring mahirap, walang mayaman. Kaya nga po, ang sabi nga po, mahabagin, di ba? Ang mahabagin, meron kang magandang loob. Oo. Tapos yung, ano pa yung sabi niya, hindi nagtatanggi. Di ba nga po yun po ay yung, ano ibig sabihin, yung discrimination. Oo. Oo. At saka, yun nga po, yung, hindi lang po yung pakitang tao tayo, kung hindi po yung totoong tao. Kung totoo tayo, kung ang Diyos naman itotoo sa atin dahil sa po ang mga pangako ni Lord, talagang totoo yan, hindi po yan, hindi po yan yung katang isip lang natin na sabi-sabi lang, yan totoo po talaga dahil sa amin po mag-asawa, sa totoo lang mga po, buhay na patotoo po, talagang buhay ang Diyos. Thank you, Lord. Amen. Alam niyo yung pag pinakikinggan ko yung mga naging maikling patotoo pag binigyan ko ng insight or lesson learned para sa lahat ng mga Christian communities. Marami kasing Christian communities dito sa lupa, sa Pilipinas. May mga iba't ibang denomination at mga Kristiyano, ang kanilang pinaka-foundation is the Word of God and they live by the Word of God, empowered by the Holy Spirit. Meron siyang sinabi kanina kasi meron siyang nabanggit na katulad ni Sister Josibeth sa denomination, si Brother Briggs denomination, meron siyang sinabi na nakakataba naman ng puso pero wag pupunta sa ulo. Sabi kasi niya, dito daw sa atin, wala daw mayaman, wala daw mahirap. Kaya parang nahikayat siya. So, lesson learned dito, nasa James 2, brother. Kasi, pero bago dun di James 3 mo, doon sa James 2, ewan ko kung nasoong na rin kayo dito. Halimbawa, tayong mga manggagawa ni Lord, kahit saan tayo maipadala by God's grace, malayo, malapit, kung tayo mapadala minsan, sa karanasan, sa atin, iba't iba nga ang estado ng pamumuhay ng mga comfy family. At kung halimbawa, ikaw ay manggagawa, mapipili mo yung mga komportableng lugar o kaya yung doon ka sa isang prayer meeting na medyo sabihin natin, supporter ng gospel, so on, dito, mga barya-barya lang. So, hindi ganon, mga kapatid. Kasi sabi nga niya, dito daw sa Comfy, by God's grace, tayo rin lahat. Huwag tayong magtatangi na ang nagsusupply ng church dito sa lupa, ang ating Panginoon Diyos. At siya ang pumipili ng kanyang magiging channels of blessings. At marami namang mga kapatiran, mga kamanggagawa at mga kapwa Kristiyano na si Lord ang nagpo-prosper at hindi nila nakakalimutan ang mga ang support sa gawain for the propagation of the gospel. What I'm trying to say is, yung sabi niya, maging ganito tayo. Kay mayaman, kay mahirap, walang favoritism. Na porki mayaman, ang pagtrato ganito, pagka barya-barya sa bundok, parang menos-menos ang pagpipreach mo, konti lang, mabilisan, tapos feeling superior or whatsoever. Wag. Tsaka yung sabi ni Brother Briggs, napakahalaga to sa James 3, Brother Briggs. Ang tawag kasi dito, true wisdom. Simulan niyo sa verse 13 pababa bago maging 17. Meron ka dong dalawang nabanggit habang nagsasalita ka na sabi mo, madali kang mainis, maintin. So, kahinahunan ang sinabi mo kanina, being considerate. Tsaka sabi mo rin kanina, huwag magtatangi. Ang Diyos nga hindi nagtatangi. Amen. Yan. Thank you, Lord. Isa po sa mga nakilala ko naman ng mga tao na may strong point ng pagdating sa pagbibigay, itong si Sister Josibeth.
yung generosity. Kung tutuusin po, sa mundo kasi, kapag ka ikaw ay nanggaling from a humble beginning, tapos nabiyayaan ka, parang mahirap magbigay. Kasi parang iisipin mo, wag kang bigay ng bigay, mawawalan tayo. Sa mundo po kasi yun. Yun kasi ang prinsipyo ng mundo ay umiikot sa ganon, na wag kang masyadong magbibigay kasi mawawalan ka. Pero sa Christian world, iba kasi ang economic plan ng Diyos eh. Economic plan ni Lord, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ang mga kamay. Sister Josebeth, bakit nga ba? Parang nitong pandemic, ikot ka rin ng ikot. Basahin ko ulit po yung verse ko. Sa awit 112, verse 3. Magiging sagana sa kanyang tahanan, pagpapala niya ay walang katapusan. So, kami po kasi ni husband, galing kami talaga sa wala. So, ang pas na po yun. Marami po kasing nang api sa amin. So, nakaka-touch. Minsan kung babalikan mo po kasi yung nakaraan, luluha ka dahil maraming kwento. Shortcut na lang po. So, talagang napakabuti ng Panginoon. Sabi ko nga po sa triangle, kami po kasi ni husband, isang tao lang din ang hiningan namin ng tulong nung wala kaming bahay. Si brother-in-law, si Tito, kapatid ni husband. Mas marami kasing pera si brother-in-law noong unang panahon. Si husband po, wala pa. Brother Jerry ka, mas marami ka pala. Siya po yung simula pa nagre-renta kami, pag nagpapagawa kami ng bahay, talagang, ito po yung sikreto namin sana yung, wag tayong manahan, yun nga po yung sinabi natin na, sa Proverbs 3, 5, and 6, kumbaga wag tayong manahan sa pangsarili natin. Then, yun nga po yun yung mga salitang, hindi ko memorize, Sister Ria. So, nakakatuwa po, kasi hindi naman po namin noong unang panahon, hindi po kasi namin kilala yung ganitong sitwasyon. Basta kami po ni husband, pag kailangan namin ng kung ano-ano, sasabihin ko kay husband, pray lang tayo pa. Magpipray po kami niyan. So, hindi po kami, gumagawa ang Diyos pala ng pamamaraan. Sabi nga niya, sa Diyos ka na lang magtiwala, pero gumawa ka din po in action. So, lahat po yun, lahat po ng hiniling namin kay Lord, hindi po pinagkait. So, lahat po talaga, una po sa lahat, andun po yung prayer namin na gusto namin ng bahay, gusto namin ng ganito. Lahat po ng gusto ko, ang hilig ko pong gumawa ng petition letter, ang haba nga po, minsan 2 papel, bahala na po. Basta kung ano lang po yung masulat ko, go ako lang ng go. So, lahat po yun binigay ni Lord, and then ito nga pong company namin. Napakabuti po kasi ng Panginoon. Itong araw po kasi na to, 1 year na po yung aming unang track na pinag-pray po ni na Pastor, October 9, 2019. Sakto po nung sinabihang magpapa-Thanksgiving. Nagtataka lang kami bakit yung mga date namin laging pareho. So, 1 year na po ng company namin na pinagkaloob ito ni Lord sa prayer namin, na hiniling namin sa Kanya, na wala naman kaming knowledge. Ngayong araw na to. So, papurit pa sa salamat kay Lord kasi talagang blessed yung isa, nagkaroon ng isa. Hindi naman po kasi biro itong aming pinasok dahil po ako from real estate. Ito si husband from seaman. Yung business namin as trucking. So, yung trucking po na yun, ang purpose noon, ang kuya ko po yun, yung sinasabi ni Pastor Alex na, si Brother Jonathan, siya po yung nagbiligay sa amin ng knowledge. Sabi nga po, minsan natin, sa magkakapatid minsan wala, minsan tayong tiwala. Kami, in chance ulit para magbago yung tao. So si husband, lumapit ako, nagmamakaawa ako sa kanya, pagbigyan natin ang kuya. And then, kumbaga, yung una, okay lang, trial. Pangalawa, pagbigyan namin. So talagang papurit pa sa salamat kay Lord kasi blessed na blessed kami kasi walang hindi binigay sa amin si Lord sa aming kahilingan. Kaya po ako, sabi nga ni Sister Ria, bakit ako mahilig magbigay?
enjoy po ako. Yun po yung kasagutan ko. Kasi hindi po pang sarili ko. Tama po kayo. Sabi nga po natin, nabubulungan po ako ng Panginoon. Yun po yung totoo. Minsan kukontrahin ako ni husband. Sorry, husband. Pero sabi ko, palihim. Minsan po palihim kay husband. Pero wala po. Go lang po ako ng go sa pagbibigay. So, pasasalamat ko po kay Lord kasi yun po yung puso ko eh. Yung magbigay. Kasi ayaw ko na pong bumalik ako. Sabi nga, yung mother ko, may challenge po ako eh. Yung mother ko nagkasakit. Biglang bumulong. Sabi ko, sa hospital. Pag nagbayad ka sa hospital, ang laki ng babayaran mo. Pero ginawa ko po, binigay ko na po kay Lord yung para sa hospital ng nanay ko. Wala po kaming nabayaran Amen. sa hospitality ng nanay ko na ako din po magbabayad. Pero yung ginawa ko po kay Lord, nilampasan ko po yung binigay ko kay Lord, yung share para kay Lord. Well, binigay ko. And then talagang totally, wala po, ni singkong duling. Wala pong binayaran ng nanay ko sa hospital. Kaya thank you kay Lord po. Amen. Alam mo, Sister Josebeth, tandaan mo to, ito yung word sa iyo. Pangalawang Korinto 9, simula sa 8. Ang sabi rito, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y nagbibigay ng libre sa mga dukha. Ang kanyang katuwiran ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. Amen. Meron pa si Steria. Di po ba si BJ nagka-problema noon Oh, last year? thank you, Lord. So, Yan. talagang pag hindi ka pa lumalaban, tiisin mo ang lahat. Alam po ninyo, papurit, pasasalamat uli sa Panginoon. Alam po nyo, yung scholar ng anak ko nung last year na nawala. Ngayon po, binalik uli ni Lord. Amen. Free. Amen. Wala po uli kaming binabayaran sa school. Meron pa akong repan. So, scholar na po ulit ang aking anak. Kaya salamat sa anak. Continue lang anak ha, sa kabaitan ng pinagkakaloob ng Diyos. Thank you, Lord. Amen. Kaya pala yung October 9 ay memorable sa iyo. Bukod sa yun nga welcome kay Brother Briggs na safe, nakauwi. At itong October 9, birthday nung kapatid ko, si Christian. Happy birthday uli, Brother Ichan. Tama-tama. Meron kaming padadala sa'yo. Alam mo, Beb, alam mo, Sister Josebeth, di ba sabi ni Sister Josebeth, sa awit 112, talata 3. Alam nyo mga kapatid, basahin ko yung sa una, bago humantong dun sa pangatlo. Lahat naman tayo, gusto naman natin yung verse 3. Di ba sa verse 3, ang sabi doon, wealth and riches will be in your house. O sino pa naman ang ayaw ng wealth and riches na nasa bahay? And His righteousness endures forever. Pero prior to that, meron tayong pagpapala dun sa una. Kung hindi nyo pa ito nagagawa, siyempre lahat gusto naman nating health and wealth. Sa bahay, okay. Tingnan nyo yung unang talata, yung 1 and 2. Ito ang sabi. Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord.
So, purihin ang Diyos. Pupurihin mo ang Diyos lagi. Tapos, magkaroon ka ng reverential feel sa Panginoon Diyos. Sunod. Basahin ko ulit. Blessed is the man who fears the Lord. Kasi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ira-right ang iyong life. Yung tao rin na yon who delights greatly in His commandments. So, kailangan malugod kang naglilingkod kay Lord. Malugod kang sumusunod sa Kanyang kalooban. Ito na. His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches will be in their house, and His righteousness endures forever. Yung nasa una, gagawin natin yun. It is by God's grace. That is the true wisdom that Brother Briggs is telling us. Having a reverential fear with the Lord, one who delights in the Word of God, His commands, one who yung pamumuhay niya ay upright and holy. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Bago po tayo mag-end, Ang bilis pala ng Oo, oras. bilis ang oras. Alam niyo, mga kapatid, kapag kabuhay nitong mag-asawang to ang pag-uusapan, eto, pangalawang pagkakataon na eh. Hindi pa rin natatapos eh. Hindi pa rin nako-cover ang lahat. Sa sobrang dami po kasi talagang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Di ba yung ating memory verse of the week, tuwing umaga, ito'y bago. Kaya hindi pa naman ito ang huli na pagpunta nila rito. Pero bago po tayo magpaalam, bigyan pa natin sila ng pagkakataon para sa huling pananalita. Sinong mauna sa inyo? Brother Briggs, baka meron ka pang huling ano. Ano ba ang huling mensahe mo, Brother Briggs? Thank you, Lord po. Yan nga po, thank you, Lord. Ganun, mga kapatid, nakwento naman po siguro namin yung buhay-buhay. Pero alam niyo po, wag lang po tayong bumitiw sa pananalig sa Diyos. Lagi po tayong manampalataya kasi nga po wala naman po tayong wala naman po tayong kakayahan kung wala si Lord. Ang sabi nga doon sa Kawikaan 3:5 ba yun? Ang sabi nga niya doon magtiwala ka kay Yahweh, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Kaya nga po, totoo nga naman po yan, na patutong buhay na nga naman po na wala po tayo ngayon, o ano man ang meron tayo, mga kapatid, kung wala po ang Diyos, dahil po ang Diyos po ang lahat ng nagbibigay ng mga nasa natin sa buhay, mga heart desires natin. Thank you po, Lord. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Mr. Josibet. Thank you, Ikaw Lord. ba- Nakakatuwa, no? Yung husband mo, oh. Ganun na magsalita ngayon, eh. Thank you, Nakakabitin Lord. po magsalita pag sa pasasalamat. Amen. Sobra. So, yun po. Pareho po kami ng message ni husband. So, papurit pasasalamat po ang binabalik namin sa Panginoon. Talaga pong wala pong ibang makapangyarihan, hindi tao. Ang Diyos lang po ang may karapatan sa ating buhay. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Magtiwala, magtiyaga, maghantay. And then, puspos ng prayer po. Walang imposible sa Panginoon po. Ibibigay. Kung sa inyo po hindi pa naibigay ng Panginoon, sa amin po, ibibigay na at ibibigay pa ng Panginoon. Pray lang po tayo ng pray. And then gumawa lang din po tayo ng mabuti, matuwid na pamumuhay. Yan po hindi, kasi ang Diyos po lagi gusto niya matuwid eh. So talagang lagi po sa matuwid. Yan po yung tamang ibibigay ng Panginoon sa atin at hindi siya bulag sa katotohanan ng nakikita. Ang laki po ng kayamanan ng Diyos eh. So Amen. Tama. maraming salamat sa Panginoon. Talagang blessed po. Amen. Tama yung sinabi niya. Ang kayamanan po ng Diyos mula sa langit, kayamanang di nauubos. Kaya alam nyo, pagka yung buhay nitong mag-asawa na to, kung alam nyo po yung talagang nangyari sa kanila, sabi niya kanina, di ba, nangungutang para magkaroon ng bahay. Ngayon, may mga paupahan pa. Di ba, may bahay ka ng sarili, may paupahan pa. Dati, nagko-commute lang. Ngayon, may sariling sasakyan.
Dati, naglalako ng kung ano-ano, di ba? Pati sa trabaho. Kahit ano daw pong pwede niyang ibenta, nilalako niya. Ngayon, naglalako siya ng blessing. Kung saan-saan siya nagpupunta. Dahil namimigay ng mga pagpapala. At ito po ay magagawa lamang ng isang tao na merong Diyos sa puso niya. Kasi kung wala ang Diyos, sabi ni Brother Briggs, ay hindi naman talaga natin magagawa lahat ng ito. Pati yung generosity natin, out of our thanksgiving and gratitude yun kay Lord eh. Kaya tayo nakakapagbigay kasi sobra yung pasasalamat natin sa ginawa rin ng Diyos sa buhay natin. Kaya thank you, Lord. Amen. Oh, mga kapatid, lahat ng papuri, parangal sa ating Panginoon Diyos. Ang mga napakaganda ng buhay at ang mga pagpapala ni Lord ay hindi lang naman nakasang-alang-alang sa mga material na pagpapala. Yung ating kalusugan, yung magandang relasyon sa mga bahay, sa mga kamag-anak, itong igawad natin itong pamumuhay sa Beatitudes. Alam ko, ito'y magaganap sa ating lahat dahil sa palagian, patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, to know more about Him, and to have a personal relationship with Him. And by God's grace, because of the power of the Holy Spirit, our lives will be illumined, inspired by the written Word of God, which is the very life of our life. The Word of God is God Himself. At yan ay matutupad sa ating lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Siya nga po pala, nagtatanong yung iba, sino daw yung umawit nung bagong awitin ni Minister Jeff? Si Brother David po yun. Nababanggit natin yung nag-arrange, nag-compose. Yung umawit po nga pala ay si Brother David. Anak ni Brother Louis Louie. at Sister Joy Belmonte. Ayan. Thank you, Lord. At yan maririnig niyo po ulit sa ating pangwakas na yung ating ending song. So magpe-pray na po tayo. Okay, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. In Jesus' name we pray. Amen. God bless mga kapatid. See you tomorrow. Maraming salamat, Sister Josephette and Thank Brother you po. Briggs. Thank you po, Amen, mga amen. kapatid. Amen. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. Yahweh, tunay kang
2 Timothy 2:2.